sa sinabi ng sponsor na yung package na dumating, no? Lilinawin lang po namin yung issue na hindi po kami magnanakaw ng package, wala po kaming kinukuha. Ang kinukuha lang po namin sa package ay yung nakapangalan sa amin mismo. So, ito po package niya kasi dumating ng December 23 at tumatanggap po kasi ng package si Ate Delby, yung asawa po ni Kuya Eli. Kasi palagi po kaming wala. Si Kuya Eli wala dahil nasa vlog. Noong December 23, dumating po yung package niya. Hindi na po kami nagbablog dahil na umuwi na po kami na kanya-kanya naming province. Umuwi ako ng Manila, si Yusil sa Negros, si na Kuya Eli at Peter Paul nandito pero hindi na rin po kami magkakasama. So, pag dumadating po yung package, syempre tatanggapin ni Ate Delby yun, no? Tsaka kami na lang po ang magre-record noon, no? Hindi po trabaho ni Ate Delby na siya pa yung mag-aano. Basta tatanggapin niya po yun. Okay, at sa side po naman namin, ako nahihiya na nga rin po ako sa kanila kasi wala po akong bahay. Wala akong permanenteng bahay dito sa Davao. Wala akong malaking space para yung mga dumarating na package hindi po natatambak sa bahay ni na Kuya Eli kasi maliit lang po yung bahay nila. So pag may 6 na box na dumating na madami na puno na po yun. Noong December po, mula September, October, November, December, yung 4 months na yun, sunod-sunod po yung package na dumating. So pagdating ng December, sobrang dami na po at hindi namin maagad. Nagkaroon po kami ng distribution. Yung distribution space namin, yung pang space ni Kuya Eli na malaki dun sa pinapagawa niyang bahay na open. So nilagyan lang po namin ng paraan para yung lahat ng package po ay mailagay doon. So pinagpatong-patong namin, inihanay ng maayos para ma-save, kumbaga mailagay doon ng maayos, masalansan. Tapos dahil sa sobrang dami, kinuha na namin si editor na katulong para po maipamigay. So, yung package ni ma'am na hinahanap niya, so, yun po ay nagpatong-patong, kumbaga naipit na. Dahil sa dami nga po, syempre, sasalansan po namin ng maayos dahil wala nga po kaming space na malaki. Parang ganito po yung nangyari. Ayan. So, yung pangalan niya nabaliktad, kumbaga dito na napatog dahil nakaganyan yung pangalan dyan na ilagay. Ganyan po yun. Magkakapatong po yan madami. So, syempre, ang unahin po namin na ipamimigay yung mga nasa ibabaw. So, dahil nasa ilalim po yung kay ma'am, syempre, hindi naman po namin kukuhanin kaagad yun. Unahin natin yung nasa ilalim. Nasa ibabaw. Ngayon, Okay. Hi, hello again. Dahil sa mga request niyo for us to have part 3 ng ating Pugong Bihero saga, so ayaw ko nang bigyan ng platform yung si Madam Beth. Gusto kong bigyan ng platform si Pugong Bihero. First of all, again, sorry po sa pakikisawsaw. Kagaya nga po ng sabi ko sa mga first 2 vlogs ko about this issue is that the only reason kung bakit ako nakikisawsaw is because meron po akong personality disorder. Meron po akong sakit. Ang sakit ko po ay kapag may nakikita po ako na ginagawa ng masama na hindi naman dapat, sakit ko po yung hindi manahimik. Sakit ko po yung ipagtanggol ang mga naaapi. Or kagaya ng yan nangyari kay Pugong Bihero na again, like I said, hindi niya ako subscribers, hindi ako nanonood ng mga vlog niya. However, dahil dumadaan sa feeds ko yung mga vlogs niya, is nakikita ko kahit man lang sa mga titles, ang charity works na ginagawa niya, yung mga pagpunta niya kung saan, actually the views are so good to wherever he's going. So, ulitin ko sa mga hindi pa nakapanood, dahil sa dumaan sa vlog ko, sa feed ko, yung isang babae na, si Beth nga, si Madam Beth, na sinabing
magnanakaw, si Pugong Bihero and all that. Like, what? So, ang nangyari, so yung negative thing is parang naging positive for me in so many labels. No, wrong. In so many levels. So, yan, tignan nyo naman yung English ko, ha? Diba, parang nagiging... Sorry sa English. In so many levels, naging positive sa akin. Unang-una, nang dahil sa pangbabash na yon ni Madam Beth, is tuloy nakilala ko si Pugong Biyahero through his vlogs na hindi ko siya dating, like, alam niyo yun, yung kilala. Though, nakikita ko yung mga vlogs na, again, like I said, but not really into watching his video. So, again, like I said, pangalawa, first, nakilala ko si Pugong Biyahero. Pangalawa, na hindi naman sinasadya. At kung napanood nyo yung 2 first vlog ko about Pugong Biyahero, hindi ako nakiusap or humingi na i-share ang videos na ito or i-subscribe ako. But, yun nga ang isang naging positive outcome ng isang negative na bagay na to is yung dati-dati, ang nanonood lang ng video ko, isa't kalahati, ganon lang ang viewers ko. So, nagkaroon tayo itong number 2 na vlog ko on Pugong Biyahero. Umabot ng, I think, 61,000 views. So, for me, that's very, very big deal. At for me, isang bagay na pinapakita nun na yung 60-something views, tapos, more than 2,000 ng comment, ang nag-like. Ibig sabihin lang yun po, na marami sa atin, which is nakakatuwa, bigay ng kaligayahan po, ng joy sa aking puso, knowing na marami sa atin ang hindi pumapayag na basta-basta na lang inaapi o binabash ang mga taong may mga magandang ginagawa. So, ibig sabihin po, yung nag-like na yon na 2,000 at yung mga nag-comment na yon na over 1,000 at ilan lang dun yung negative yung sinabi. Sa lahat ng mga nag-comments, thank you very much. I appreciate that. Ibig sabihin nun, lahat ng nag-likes, lahat ng nag-view, nag-good ang impact, ibig sabihin, nasa puso natin, lahat-lahat tayo pare-parehas na hindi tayo pumapayag na basta-basta na lang i-bash ang isang tao na gaya ni Pugong Biyahero na i-bash and to think na ang dami-dami yung mga ginagawang kabutihan. So, as you've noticed, hindi ako humingi na i-subscribe nyo ako or i-like nyo ang video ko and anything like that. However, gusto ko lang pong i-mention na thank you, maraming salamat sa mga nag-like, nag-view, at ang mga nag-subscribe. Actually, yung 1.2 na subscriber ko nag-double. So, thank you, maraming salamat. Again, that wasn't my intention in doing this videos on Pugong Biyahero. Hindi po yun ang intention ko. But, ang laki-laki po ng pasasalamat ko at merong naging effect na dumami ang subscribers ko and dumami ang views ko. Kaya, it wasn't my intention, but thank you for subscribing and thank you for liking the videos and thank you for all your comments. Mas marami, 99% ang positive na comment at meron lang 1% na comment na hindi masyadong maganda. Kinda like, sumasakay ka sa kasikatan ni Pugong Biyahero. In a way, kasi dalawang bagay lang yan eh. Either nasasakyan mo ang kasikatan ng isang tao to support them, or you're bashing them para makasakay ka sa kasikatan ng isang tao na gaya ni Pugong Biyahero. And my intention is, again, like I said, meron akong sakit. Yung sakit ko na yon hindi pumapayag na may mga taong inaapi. Meron din po akong vlog sa aking YouTube na again may nanood po na 3
na tinitira ko rin ang mga Pilipino, Pilipina na ginagatasan ang mga banyaga at kinukuhanan sila ng pera, you know, and yung mga matatanda, and then some of them iniiwan na lang sa kalsada ng matanda na at nagkasakit na. So, meron po ako, ganun po talaga. Kaya hindi ako nagre-reaction video sa mga vloggers, sa mga sikat na YouTube vloggers. Hindi ako nagbibigay ng reaction video. I give reaction according to the topic. It's not according to the vlogger. Nakukuha niyo po. Let's say for example, ang vlogger na binash is hindi si Pugong Biyahero. I think Pugong Biyahero has like 4 million subscribers. Let's say ang isang subscriber na binash na gaya ng pagbabash kay Pugong Biyahero. Let's say lang example, na binash ang isang YouTube creator na out of below the belt ng pagbabash at dumaan sa feed ko at dumadaan lagi sa feed ko, I'm going to say something about it. So, it's not because Pugong Biyahero is popular, but because it wasn't fair. It's foul, below the belt ang banat kay Pugong Biyahero. Yun po ang dahilan kung bakit ako nag-reaction video. So, yung naging effect niya na dumami din ng aking subscriber. Maraming salamat po. Again, that wasn't the intention, but thank you very much. So, yun, paulit-ulit na ako. So, yun nga po. So, either, ang isang sikat na personality, na YouTuber, tingnan nyo tuloy yung English ko tuloy. Ang isang YouTuber, isang charity vlogger, at nakakagawa sila ng maigi, at the moment na may mang bash sa kanila, hindi po ako mananahimik, ako po yung magsasalita. Kung sasabihin ng iba na ako lang ay sumasakay, yes! Sumasakay ako sa issue na hindi mo dapat yun ginagawa. Yun ang aking panukala sa buhay. Okay po. So ngayon, ako po yung nag-lipstick. Bakit pa ako yung nag-lipstick? Tapos ayun nga, napanood nyo yung pagpapaliwanag ni Pugong Biyahero tungkol sa package. Oh my gosh. Alam nyo, nag-53 lang ako ng isang linggo. Bigla akong pumangit. Promise. Dati naman kahit hindi ako naka-makeup, may itsura ako ng konti. Ngayon, nag-itsura nga ako, sumama. Anyway, balik po tayo sa topic on hand. Kaya ako nag-lipstick. Kasi, gusto ko lang sabihin kay Pugong Biyahero na, and to all social influence media out there, once na pumasok ka sa social media, you expect na yung buhay mo ay mauurirat, expect that you will going to have enemies, accept the fact that you're gonna have friends, and a lot is, don't forget, we have the so-called Filipino crab mentality na kapag ang tao ay umaangat, merong mga tao na gustong hilain ka pababa. So, nakita ko kung bakit si Pugong Biyahero ang inatake ni Madam Beth is because sa lahat yata ng mga Filipino charity vloggers, I believe isa siya sa mga millions and subscribers. I think King Lux has 5 million if I'm not mistaken, I'm not sure. But for some reason, si Pugong Biyahero ang inatake at ito nga yung video to na nagpapaliwanag siya. I want to say these words to Pugong Biyahero, paging. Pugong Biyahero, kaya ako nag-lipstick. Kasi ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Keep up the good work. Pagpatuloy mo yung ginagawa mo. Actually, naiinggit ako sa iyo. Pero, yung mabuting klase ng pagkainggit.
na alam mo yon, yung ang sarap-sarap ng pakiramdam na nakakatulong, na ikaw yung vehicle at least yung mga kababayan natin na mahihirap is nagkakaroon na kahit konting alwa ng kanilang buhay because of you, na dinadala mo kahit saan-saan ang mga tulong ng mga sponsors, and I'm pretty sure even from your own money that's being generated through your YouTube. So, ang galing. I like, not everybody can do that. Kaya nga kaming mga nandito sa abroad, like, what we do is dahil gusto naming tumulong, and we give to people like you who's doing the hard work. All we do, wag ko na isali ang sarili ko. All the sponsors do is just give you the money, give you the items, and then that's it. That's so easy. That's just one click of a phone to send money. Pero dahil sa'yo, like pumupunta ka sa mga kung saan-saan, I've seen some of your work already and I will continue to watch them. Ang galing-galing mo at ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Again, like I said, pumasok ka sa social media at isa kang Pilipino, expect na ang isa sa mga Pilipino or dalawa mga Pilipino ay gusto kong hilahin pababa. But I want you to know that your 3-something million subscribers I have seen already sa mga nag-watch ng video ko, ng reaction video ko, mga nag-comment, mga nag-like. These are your subscribers who are helping you go up or to continue to go up. So, yung isang yon na itrinatry ka na ipabagsak, I don't think she's going to succeed. She again, like I said on my reaction video, she needs a psychiatric hospital. So, nakita ko yung lungkot mo, na disheartened ka. Well, you can never please everyone. Meron at meron talaga na pinanganak na baliktad ang pag-iisip. Instead na yung brain niya is nandito sa top of her head, look inside her head. Siguro yung like, yung brain niya siguro pumunta na konti sa, hindi siya sa dapat ng kalagyan. So, ba't bang pangit ko? Uy, promise, in person, medyo maayos-ayos ang konting itsura ko. So, I don't know why. I think it's the camera I'm using. So, please keep up the good work, Pugong Bihero. Huwag ka papaapekto sa isang katulad niya. I can tell you, because of your success, marami pang mga lalabas dyan later on na will try to bring you down. But, keep it up. Kung ano yung ginagawa mo na mabuti, kung ano yung system mo. Maganda yung system mo eh. At least you have people working with you to, tinitignan yung mga boxes and all that. Kaya pagpatuloy mo lang, huwag mong babaguhin yung maganda mo nang nasimulan dahil lang sa isang negative basher na yan na si Madam Beth. Yeah, and you don't owe anybody explanation. Hindi mo na kinakailangan yung, alam mo yun, yung ipaliwanag kung anong mga ginagawa mo. Kasi ang importante, nakikita ng mga subscribers mo, ng mga viewers mo, at saka yung mga sponsors mo, kung saan mo dinadala yung mga perang binibigay nila at yung mga boxes na binibigay nila. At least ang importante, nakikita nila yon at nararamdaman ng mga taong Pilipino na mahirap, na hindi natutulungan ng gobyerno, na dapat government ang tumutulong. Ang social welfare and development dapat ang nandoon, ang unang-unang mga nandoon, but yet hindi, kundi isang kagaya mo, Pugong Bihero, kagaya ng mga ibang charity vlogs. I'm so sorry, I only know 2, now 3. So I only know King Lax, Wildlife Brothers, and now and also Pugong Bihero. Like, I'm so sorry, I am not familiar with the rest. But kagaya ninyo na instead na Department of Social Welfare ang tumutulong sa mga mahirap, kayo ang gumagawa niyan. So, saludo ako sa inyo, saludo ang mamamayang Pilipino sa inyo, at saludo ang mga Pilipino na nasa iba't ibang panig ng mundo, liban na lang sa isang yon na again, hindi natin alam kung anong purpose niya, bakit ikaw ang tinarget niya, at I think from the get-go, talagang well-planned yon na sinadya niyang magpadala sa'yo ng box,
At sinadya niya na darating ng December because alam mo yun, nung lahat kami na nasa abroad, alam namin na around that time, mahirap makarating ang package. Unang-una, mahirap makarating ang package dahil busy. Maraming mga nagpapadala from all over the world to the Philippines. At I'm not even, kung ako yung nagpadala sa'yo, no? I wouldn't even expect na darating sa'yo on the month of December. But it did. Again, like I said, you don't owe anybody explanation. You do what you're doing. You're doing a great job. At sorry kung nakikisaw-saw ako. Hindi dahil ikaw ay sikat. Nakisaw-saw ako kasi ikaw ay inapi ng isang tao na walang karapatang mga api ng kapwa. So, yun lang po. Again, thank you for those who subscribes to my channel, and thank you sa panonood. And if you have a request, kung sino pa ang gusto nyong bigyan ko ng reaction video, as long as I think they deserve, deserving, at kung dapat ipagtatanggol po natin yan. Sama-sama po tayo na ipagtanggol ang mga inaapi at sama-sama nating kalabanin ang mga taong kumakalaban sa mga taong magandang ginagawa. So, sama-sama tayong kalabanin ang mga taong minamaliit ang mga kapwa nating mahihirap na mga Pilipino. Sama-sama po tayo. Na hindi po dapat, no, it's not like that. That's not supposed to be like, it is really foul. It's like, I still can't get over it. Alam niyo po ba na hindi ako nakatulog because of that? Like, I cannot believe, I'm sorry dapat nagpapaalam na ako. I cannot believe somebody like her is going to do something like that. Anyway, so yun, ang topic po natin ngayon is instead na ipangalandakan natin si Madam Beth, itaas natin lalo si Pugong Biyahero. He needs all the moral support we can give. He needs encouragement because ikaw ba naman ang paratangan na magnanakaw? Ikaw ba naman yung sabihan na ipatulfo na yan just because of one box? At si Madam Beth, kung makarating sa iyo itong video na to, pahingi po ng resibo ng mga binili mo, yung nilagay mo sa box, and I'm going to pay you. I'll pay you, okay? Just give me the receipt. Wala namang mahirap eh. Parehas lang naman tayo nandito sa Amerika. I-Zelle ko lang sa'yo or i-Ven mo ko sa'yo ang mga binayaran mo doon sa box. Basta may resibo ha. Ako yung naghahanap ako ng resibo. Hindi ako naniniwala sa satsat. Resibo ang kailangan ko. Proof. The burden of proof. The burden of evidence. That's what I need. Thank you.